Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon ay gagawa ulit tayo ng puto. Pero iba naman ito sa kahapon. Kasi dito ay maglalagay dito ng condensed milk. Gumamit lang ako dyan ng isang itlog. Malaki po yung itlog, mga XL. Then naglagay ako ng sobrang konting asin. Tapos isang pack ng Bear Brand na gatas. So sa mga walang sachet, yan po ay 33 grams. Ngayon naman maglagay tayo ng asukal. 3/4 cup lang po yung nilagay ko dyan. Hindi po punong cup kasi masyadong matamis kapag puno. Yan. Naglagay na rin po ako dyan ng 1 cup muna na tubig para imimix ko lang itong matunaw lang yung asukal. So mamaya natin idadagdag yung tubig. Yan. Hinahalo ko lang na mabuti kasi gusto ko yung asin at yung sugar ay matunaw muna. Bago natin nilalagay itong baking powder, yan po ay 2 tablespoon. Tira lang po yan doon sa kahapon na ginamit natin pala. Ginamit ko sa pinakita kong vlog sa inyo. Ayan, haluin lang natin din ito ng konti bago natin ilalagay yung flour. So, ang gagamitin ko po ulit na flour ngayon ay harina. Ordinary harina lang po yan na natira ko rin kahapon. Bali po, 1/4 kilo yan or pag mineasure mo naman po sa cup ay 2 cups po. Ayan. So, dahil po sa kulang pa yung tubig na yan, hindi pa natin yan mamasa ng gusto ay magdadagdag na po tayo ng another 1/2 cup na tubig. So, bali po ang total na tubig natin ay 1.5 cup. So, sakto lang po yan. Medyo malapot-lapot para mas maganda yung alsa ng puto natin. So, ngayon po pala yung 2 cups ay nakagawa lang po ako ng 16 na piraso ng puto. Kasi nga po ay wala itong condensed milk kaya nakabawas din yun ng mixture natin. Tapos 1.5 cup lang po ng water. So as usual po, sinasala po muna natin yung puto bago po natin ilagay sa mga molder para po wala ng buo-buo at hindi natin siya ma-overmix. So always ganyan po yung ginagawa ko. Every time nagagawa po ako ng puto, maliban na lang po kung may mga flavor ito na hindi lalabas sa salaan, hindi po ako nagsasala. Inaayos ko na lang ng gusto yung yung pagmimix ko. Katapos ko naman pong masala ay i-ready na natin yung mga puto molder na paghuhulmahan natin. Hindi ko na nga po pala ginigrease ng oil or kahit anong pang-grease kasi po yung oil ay kasama na sa mixture natin yung 3 tablespoon ng vegetable oil yung ginamit natin ngayon. So, bali po, medyo malaki ito sa mga puto na ginawa natin kahapon kasi halos pinupuno ko yung mga molder para 2 salang lang tayo ay pwede na. Kasi sa rice cooker lang po ako naggagawa nito. So, by the way, ang gamit ko po pala ngayon ay high heat po. So, after 12 minutes po na pag-i-steam, ay nakaluto na po tayo ng ating first batch ng ating puto. So, ito na siya. Medyo nag-crack siya ng konti. Kasi yung natin, yung tubig natin ay niles natin. Ayan. So, palamigin konti, pasingawin bago natin i-unmold. So, napakadali lang naman po talaga ng paggawa ng puto. So, ilang minuto lang, meron ka ng unang salang. So, kung gumamit nga lang po ako ng malaking steamer, 1 salang po ito sa malaking steamer namin. Kasi meron akong 40 inches na steamer na kung saan mas marami ang nagkakasya at mas madali. So ito na po yung ating finished product. Thank you so much.